Pakikibaka laban sa 10,000 ibang lahi Kabanata 37 hanggang 38 nagpapatuloy. Sumang-ayon naman ang ating bida sa plano ni Chu Xinghe. Hindi pumayag ang kapatid niyang babae paano na lang daw pag may malubhang nasugatan sa kanila at hindi na umabot sa hospital kaya sasama siya at si Chu Chan daw ang bahala sa kaligtasan niya. Hindi daw siya mapipigilan ng kanyang kuya dahil malaki na daw siya wala nang nagawa si Nanding kundi pumayag. Pagkatapos daw nilang kumain magpapahinga sila ng 3 oras sa kanila sisimulan ang operasyon, silang magagandang babae daw ay sa bahay lang sila hindi daw sila pwede sa basagan ng mukha. Nagsimula na silang kumain mukbang toda max. Pagkatapos kumain ay nagpahinga sila ng 3 oras sa loob ng bahay kubo. Naglakbay ulit sila sa lagusan ng kawalan ang 2 babae ang nasa labas para mag-scout. Nararamdaman daw ni Chen Liany gamit ang kanyang kapangyarihan na tamang hinala sa kabilang lagusan daw ay may nag-aabang sa kanila na maraming Okener at alien sabay ginamit din ni Saker ang kanyang kapangyarihan niya na ay advance ang oras nakita niya na mga Indian Army na mga boda ito. 1,000,000 daw ang dami ng mga boda at level 8 pinakamahina old god level naman ang pinakamalakas sa kanila at paglabas daw nila sa salamin ay panibagong mundo na at makakaharap nila ang mga boda. Ginamit na ni Chu Chan ang kakayahan nito binuksan niya ang lagusan. Paglabas nila sa lagusan ay bumungad sa kanila ang napakaraming Indiano na mga boda. Sinabi nila sa grupo ng ating bida na sumuko na ito dahil wala silang pag-asang manalo. Hindi naman nagpatinag ang grupo ni Nanding hindi daw sila susuko sa mga walang bitaw. Nagkamali daw sila ng kinalaban ang grupo ni Nanding ang pinakamalakas sa lahat sabay umatake na sila. Wala na daw magagawa ang mga boda kung ayaw sumuko ng ating bida ay tuturuan nila ito ng leksyon. Sinuntok ni Boda ang grupo sabay pumalag si Nanding gamit ang Azura Hell on Earth Slash. Galit na galit ang ating bida dudurugin niya daw ang pagmumukha ng mga boda. Nagsalpukan ang kapangyarihan ng dalawa sabay sumabog. Aatake ulit ito gamit ang Golden Boda Body Immortal. Sinalubong ito ni Chu Xinghe gamit ang Domain Aura Shield Manifest. Nagkaroon na naman ng ikalawang pagsabog ng kapangyarihan lamang daw ang kalaban nila dahil sama-sama ito sa isang boda kaya hindi naubusan ng lakas nila. At naglabas ng Sharingan si Nanding hindi daw nila pwedeng patagilan ang laban dahil mapapagod sila. Naunahan ang grupo ng ating bida pinaunlanan ng suntok ng Bajralo 10,000 Fist. Mula sa likod napasabi si Nancy na hindi sila makalapit paano pa sila mananalo sa laban sinagot siya ni Chu Chan na wag niyang maliitin ang grupo nila. Sinigawan ni Nanding si Chu Chan. Dahil tatamaan na sila ng maraming suntok. At ayon nadurog sila ng maraming suntok. Na-prank nila ang mga boda nag-teleport sila sa tabi nito. Agad umatake si Nanding gamit ang Thunder Azura Cursed Slash. Tarantang nagsabi ang pinuno ng mga boda na gamitin ang shield na Vajraprag na mantra. Sa kasamaang palad inabotan sila ng atake ni Nanding kaunti lang ang nakaligtas sa kanila. Inutusan ni Nanding ang mga bata niya ang bahala sa 4 na Pragna Protector at siya daw ang bahala sa boss ng kalaban at ang natitirang kasama nito. Sinabi ng magkapatid na isa daw sa kanila. Diretsyong umatake si Susangi gamit ang kapangyarihan nitong Puppet String Arena ang isang sa 4 na Protector. Si Protector Bigar Lil inisin niya daw ang kaluluwa ni Susangi. Ginamitan naman ni Chu Xinghe ng Domain Aura Isolation ang isang sa 4 na Protector na may lakas na Old God level. Sinabihan siya ni Protector Anop na ililigtas niya siya sa maling landas. Si Lan Sakong naman ay kinulong niya sa tubig ang kalaban niya gamit ang Water Screen Isolation. Pinagsabihan siya ng kalaban niyang Protector na si Deepak Mali daw paggamit nito sa tubig may nilad. At ang magkapatid naman ay ginamitan nila ng Thorn Jungle ang kalaban. Wala daw oras makipagchismisan si Protector Roger sa kanila tapusin daw nila agad ang laban. Ginamit ni Nanding ang kapangyarihan ng Necromancero. Nabuhay yung mga napaslang na boda at naging atabs niya ito. Inutusan niya silang salakayin ang mga kalaban. Agad nakalapit ang boss ng kalaban maganda raw ang teknik na pinakita nito siya na daw ang susunod na pupuntang langit. Sabay gumamit ng teknik na Bad Breath 3 flashlight. Tinamaan nito si Nanding kaya napa-array kopo siya sa sakit naririnig niyang kanta na wala sa tono isa daw itong psychic na atake. Kinontra ito ng ating bida gamit ang ipinagbabawal na teknik ng Sound Element Profound Silence. At nasira ito galit daw sa kanila si Nanding dahil traidor daw ang mga Bombay ibininte daw nila ang kanilang dangal bilang tao at nagpaalipin sa mga alien na mananakop.
Nagsalpukan na naman sila habang nagtatalo kung sino ang tama sa mali. Pinakas ng ating bida ang atake nito gamit ang ipinagbabawal na teknik Azura Rage Flame para masira ang bilog na enerhiya. Kaso biglang tumilapon si Nanding dahil ipinakita nito ang totoong lakas niya na Bear Arcana Higanteng Boda. Tinanong ng ating bida kung ito ang pinagmamalaking nakuha nito sa mga alien na kapangyarihan, mahinang klase daw itong Boda. Tumawa si matandang Boda sabay sabing wag na itong magpanggap na kayang lumaban sa kanya. Naglabas sila ng kanya-kanyang enerhiya, katapusan na daw ni Nanding dahil nag-ipon na ng maraming enerhiya ang kalaban. Sabay pinaliguan niya ang ating bida ng ataking dilaw na enerhiya. Sinasalo lang ito ni Nanding gamit ang tibay ng katawan, ipapakita niya daw sa kupol na ito kung sino talaga ang tunay na boss. Gumamit si Nanding ng malupitong pormahan 5 elements Hell Activate. Hindi makapaniwala ang boss ng mga Boda na nabasag ni Nanding ang atake nito. At ang ating bida naman ang umatake, magpaalam na daw ito sa mundo. Ipinagbabawal na teknik Azura Molten Rock, gumamit naman ito ng depensang Cloud Rider teknik para makatakas. Gumamit ulit ng isa pang ipinagbabawal na teknik si Nanding ng Azura Frozen Ice, pinalakas naman ni Boss Boda ang depensa nito ng Vajra Mantra Shield. Isa pang malupitong pormahan ng Golden Lock gamit ng ating bida para mahuli ito. Wala nang takas si Boss Boda dahil natalian ito ng tali ng kalabaw, humihingi siya ng saklolo sa mga alien gods. Nagulat si Nanding dahil bigla na lang itong nawala, kagagawan daw ito ng isang S-rank na alien, sa unang buhay niya ay kaunti lang nakalaban niya kaya maliit lang ang impormasyon sa kanila. At napalingon na lang si Nanding dahil may tumawag sa kanya na anak. Nabihag pala ng boss ng kalaban ang tatay niya, wag daw itong kikilos ng masama at sumoko na ito sa kanila. Samantala ang magkapatid laban kay Protector Roger, pinaliguan niya sila ng isang arinolang ihi na may kasamang dumi ng tao. Nagbabala ulit ang boss ng mga Boda na papatayin ang tatay ni Nanding. Napansin ng magkapatid na nasa panganib ang tatay ng kanilang boss idol. Nawala sila sa pukos kaya nasira ang kanilang pananggalang na plywood at dumiretso sa kanila ang mga taihi galing sa India. Agad silang tinulungan ni Chu Chan gamit ang kanyang teleport. Pagkalabas nila ng teleport ay agad silang ginamo ni Nancy. Palapit sa kanila si Protector Roger, agad naman gumamit ulit ng teleport si Chu Chan. Muntikan na silang maabotan nito. Samantala patuloy ang laban ni Protector Anop at Chu Xinghe, nagsabi ito na magpukol sa kaharap nilang kalaban at magtiwala sila sa ating bida. Hindi na daw kailangan pagsabihan si Susanggi, sabay tinalian niya sa kamay si Protector Bigar, hindi daw siya magpapatalo sa pangit na ito. Nagalit tuloy sa kanya si Protector Bigar dahil tinawag siya nitong pangit kahit totoo. Si Lan Sakong naman ay pinatamaan ng laser beam ni Protector Deepak habang nagtatago sa kanyang ice tubig. Napasabi si Lan Sakong na masyadong mahina ang atake ni Deepak, parang hindi daw ito nakapag-almusal. At dito nagtatapos ang Kabanata 37 hanggang 38. Maraming salamat po sa panunood niyo, mag-subscribe para laging updated sa buhay ni Nanding.